of the best of 3 series between TNC Pro Team and Blacklist International. This is the battle between the 6th and 8th seed inside this league right now. Yeah, very interesting kasi bihira na lang natin nakikita itong Fredrin tsaka Baksha na magkakatapat. Kasi usually kapag may Baksha, magtatanggal ng Fredrin. Pag may Fredrin, magtatanggal ng Baksha. So ngayon lang uli natin makikita ito. Lalo't Sensui, isa rin sa mga specialty niya to. Way back nung nasa Onyx Philippines pa siya, pero sakit. Grabe yung poke. Oh, grabe talaga yung level 2 damage ng isang Hatred na naka-Vexana. Looking at the emblems, Wolf, meron ba tayong kakaibang mapapansin dito? Yun yung dahilan kung bakit masakit. Meron siya nung Master Assassin, kanyang inuna dito, coming out from Hatred. But technically speaking, wala namang masyadong naiba dun sa mga teams natin na kami napagpili. Thinking about like dun sa may X-board na parang iba rin. Nag-ano rin siya dito, Tank Emblem X-board yung pinili niya. And yung X-board ngayon, no, talagang masasabi kong napakahirap tapatan both in the XP and jungle role. Kaya naman parang if you're running the CC na consistent lang ang damage, medyo mahirap tanggalan ng Firaga Armor. Yeah, and kaya nga kumuha na rin lang siya ng Vengeance dito para pwede siya makipagsabayan. And kapansin-pansin din na dalawang Purify para sa Blacklist International. Talagang respeto para sa mga crowd controls na meron dito ang TNC. At parang nagiging mabagal ang laro dito Oo, wala pa masyadong aksyon around the map. Pero panigurado no, sa ating first turtle ay maglalaban din. Dalawang kupunan na to. Blacklist International ngayon ay lamang by 400 pero patalon-talon lang ang magiging gold lead natin dito hanggat may mangyaring malupit na mga laban. Yeah. Maganda dito, binibigyan nila yung pulot na EXP. Ay, Oray ko yung poke. And nandun din yung pagbawi ni Yue. Mabilis na T-Wave. Level 4 na parehas yung ating mga mid laners. Sa Senzui, gugulong-gulong. Pero Turtle na ata ang kanilang magiging next sa target dito. Sinimula na nga ito ni Sensui. Paano nga ba naman makaka-Turtle steal kung ikaw yung magsisimula? Pero naandyan na nga rin si Ryzen. Half HP on this Turtle at si Hits na zone out si Yue, men. Naku, medyo malalim ata na ilang pag-Turtle guard. Pero Sensui pa rin ang makakakuha ng unang Turtle ng ating game. Pero si Edward na magiging kabayaran doon sa nangyaring laban na yun. First blood para sa Turtle. Kapag ganun ang trade, sino nga ba ang nakakalamang? I think para sa akin yung nakakuha ng first blood kasi mayroon sila ng EXP. Honestly, yung first turtle kasi hindi naman ganun din kalaki yung bigay nun na golden EXP. Kaso, ang maganda dito, parte dun si Sensui nung pare sa turtle kill, pati nung fight na afterwards. So parang ang taas ng level niya ngayon. So, hindi siya dahil dun sa trade nangyari, but I think Sensui yung mas masaya dun sa nangyari. Kasi magle-level 6 na siya agad. And slight lead here para kay Oheb. 150 lamang. Pero mukhang uunahin niya yung corrosion sight on this Claude para sa dagdag na slow na manggagaling sa Blacklist International. Parang medyo malagkit pala yung composition nila dito. Oo nga, malagkit. Kasama pa yung Tordes Puissance mula dito kay Sensui. Pero ngayon, nandun na naman yung mga projectile mula dito kay Yue. Ang bagal talaga, nakakapagtaka kasi Baksha to Oo, parang alam natin kung pagka Baksha comps, usually balagbagan Parehas ba yung simula, pero ito medyo bagal. Yun yung ba na sinimula nila. Well, kasi dito, naka-Claude ang side ng Blacklist International. In fact, nakapag-double lane na si Oheb. So, binibigay talaga lahat para kay dito Mr. Oheb. Hindi siya yung yung no boots strat doon sa kanyang Claude. Actually, inunan niya yung kanyang boots dito. Kaya naman naka-corrosion na si Nomad. Pero technically speaking, mas mayaman pa rin talaga si Oheb. Dahil doon sa double lane niya tapos yung first turtle. Tsaka grabe din talaga yung pagpapabagal ng Blacklist International sa laro dahil nga sa Claude na nabanggit mo. Aware sila sa kanilang power spike at napaka-importante nun for Blacklist International. Meanwhile, for TNC Pro Team, would you say na nasa kanila ang pressure para pabilisin ang ating laro? Nasasabi natin yan! Pero, answer is yes. Wow! Answer is yes. Minadali ka agad. Bagsak si Yue doon. Oo. Binigla na lang in TNC now with their second kill. It's a 4v5 scenario on the second turtle take. Ilalaban kaya ng Blacklist to? Let's see. Okay, BMI out. Andito si Heads at si Super Yoshi. Inaano nila binibigay nila yung katawan nila doon kay Kimpoy at Sensui at libreng pagong para sa TNC Pro Team. Next pa ata itong purple Wow, ilalaban pa ata nila to. May retribution pa si Ryzen. Sino kaya makakuha nito? Nice stun coming in from Kimpoy. Pero men! Oy, Ryzen dito ay aalis. Nandun yung light of retribution. Yung mga projectile ay binabato ni Yue pero hindi pa ganun kasakit And wala pang sapat na damage ang Blacklist International para ma-take down itong si Ryzen at si Super Yoshi. TNC with a good gold lead. Papunta na ng 1,000. How do you think Blacklist could respond to this?
Well, they can utilize yung kanilang gourd eventually. So far, hindi pa natin. Pati si CC, di pa rin lumawapalag. Naku, speak of CC, CC dito si Sensui! Walang Wow. galawan, walang gulungan na nun, men. Oo. Unang abante mo pa lang, nabunggo ka na. Yeah. Yun yung ginagawa no kapag merong back siya, no, sinasalubong lang Oo. talaga kagad. Pero ngayon, dito sa may bandang ibaba, Edward. Okay, so disengage muna. Hindi pa nagagamit yung mga Purify dito ni Oheb at Kempoy. Pero retry gagamitin ni Ryzen. Apak ng Cyclone Eye muna si Super Yoshi. Ngayon, nandun yung mga heal. Wow! Habang may paghatak din, Oheb down to 50% yung kanyang health doon. Pero ang ganda ng zone na pinapamala sa TNC. Sensui habol na rin para mapigilan yung potential na pag-takedown ng Torre dun sa may bandang itaas. And TNC, ganda ng pinapakita. Yeah, 6 minutes pa lang ay nahuhold pa rin ng TNC Pro Team ang lead. And usually, no, sa mga pinapanood nating laro, especially in Week 1, ay medyo nahihirapan ang TNC in the early game. Pero ibahin mo, medyo ito na ata yung secret sauce na si Super Yoshi. Yeah, so far, yung 3 kills, ng TNC ay nandoon si Super Yoshi. At sobrang crucial nung nasa gitna din na nakuha nilang pitas para eventually secure second turtle. Pero third turtle, yun pa rin yung pinaka-importante dito. Hindi naman din sila lamang na lamang, in fact, versus Blacklist, kahit may 3 kills sila. It's just a 300 gold lead para sa Phoenix Army. Pero patuloy pa rin ang pag-invade nila sa loob ng jungle ng Blacklist International. Pero mukhang turtle na ang kanilang punterya. TNC Pro Team mauuna sa pwesto around that turtle area. Pero nandyan si Sen, nahuli siya! Hahatakin kagad, hindi nyo nakakabula sa turtle guard. Habang sasaloy yung Mystic Gush, napakakunat ni Ryzen dito. No, papatumba kagad. Itong si Edward. Next na ata nila itong turtle pero dun sa may bandang itaas, no? Off Flicker flicker. na gamit ng ating niya, si Sui. Sasalubong yung Super Yoshi dito. Nandun yung Don't Want Wolf King. Nababad na rin sa Tornado Puissance. Heads dito, bibitawan ni Heads. Penelos Kimpoy! Insanity! Pagsak si Kimpoy sa kamay ni Head Flicker. Gagamitin din. And 4-0 na in favor of TNC. Mainit na simula para sa TNC Pro Team. Mukhang naging effective yung pagpapabilis nila ng pace. Exactly. Lalong na nung nahanap nila na si Sensui gusto mag-invade doon sa orange buff. Actually, sisilip lang siya doon. Nakita siya ng isang marksman. Naturally talaga i-go mo yun. Ang nangyari nga lang, dahil nakapag-flicker doon si Nomad at medyo na-bait pa niya si Sensui, nakahanap pa ng additional na punish doon si Heads. Hindi man namatay si Sensui. After that, nayari naman yung kanilang roamer. Tapos, libreng turtle yon para sa side ng TNC. Good macro overall for TNC. Big rotation mula sa dalawang kupunan dito in the gold lane. Pero mukhang magbaback off muna ang parehas. TNC Pro Team, almost 2K gold lead here, 8 minutes in. Matagal-tagal pa naman bago ang ating First Lord. Ano bang pwede nating abangan before that 1 minute strikes? I think kailangan nilang bumawi dito in terms of kill. Kasi kahit isa lang, kahit isa, dalawang pitas lang. Pero kasi hindi nahahayaan ng TNC yan. Alam namin na may hawak kami ng lead. Ngayon, Ryzen, Edward, ang kanyang pinupuntirya. Available ba ang Vengeance dito? Bibitawan yung Apprentice Rat. Pero successful ang pagkakabasag ng TNC rito. Hindi pa sila tapos actually. Wow. Andito pa si Super Yoshi. May plano din na pag-agaw dun sa Purple Wolf. So talagang ginugutom na nila ang Blacklist sa pagkakataon na to. At effective din ang pag-agaw nila ng Purple. Nagaw. Meanwhile, ang trade ng Blacklist International ay ang Torre naman sa baba. Magiging 2-for-1 ang third trade pero may additional pa kasing Purple ang nakuha ng TNC Pro Team dito. Then again, kailangan i-comment din yung Blacklist. Nakakahanap pa rin ng mga moves to force TNC na magwatak-watak. And interestingly, na-hype natin yung Ube pero so far ngayon, magkakahiwala yung mga members ng Blacklist International. As understandable kasi kailangan nila ng second item para kay Sensui. Oh no! Yung 3-item power spike ni Oheb, ang tinatawag nating tips. Ano yun? TIPS. Ano yun? Third item power spike. Yung pala yun. Tips. Akala ko 10 tips eh. May bago ko natutunan May bago na naman akong tutunan. Pero ito na ata ang third item power spike para kay Oheb. Completing the Trinity build na tinatawag natin 9 minutes in. Maaga-aga pa yan Yeah, and magigets mo rin yung ginagawa ng Blacklist dito. Hindi sila super nag-engage kasi nga naman yung Claude ay kailangan pang paipunin. Ngayon, Heads, lumalalim na siya dito. Talagang sobrang tiwala niya pero hulihin na ata nila din si Edward. Wow. Nagamit na rin yung Vengeance habang yung Eternal Guard ay maibabagsak doon. Hindi pa sila tapos. Pop dito yung Firago Armor ni Heads. Sensui, binababarang yung mga sunog. Ryzen, tutuloy lang muna siya doon sa unang Lord ng ating game. And magiging libre ata to libre. Hindi na nga makakapasok pa pero Heads. Oy. Delikado na ang kanyang buhay. Here comes Oheb! Ay! Nakakuha dito si Oheb ng isa. Pero makakaalis na rin at makakaalpas dito ang TNC Pro Team. 2.5k gold lead para sa kanila.
I would say maganda yung nagkuha doon ni Oe because it's a shutdown. Yeah. So, ngayon, in fact, sobrang laki nung lamang niya bigla doon sa kanyang katapat. Almost 1,000 or more than 1,000 na gold. However, yung kanyang mga teammates, yun yung medyo tagilid. So, for Protect 1 na talaga ang Blacklist International ngayon, nilalagay na nila lahat ng investment kay Mr. Oheb. Habang ang TNC, good economy overall at good control nung kanilang aggression dun sa early game. Sinabi natin na dapat lamang ang early game ng Blacklist International pero tama yung mga moves na ginawa dito ni Yoshi. So far ay parte ng 5 sa 6 na kills na meron ang TNC. And look at this, a 4-man rotation coming in from TNC Pro Team. Bot lane ang magiging focus nila habang busy ang Blacklist sa Lord doon sa itaas. Pero Sensui naghahanap ng pwedeng mabiktima. Pero mukhang is-zone out ito ni Heads habang nagpupush pa rin sila sa baba. Grabe naman yung cross-map play nila doon. Yeah. And makikita natin na si Heads dito, lagi siyang nakadikit sa kahit sinong miyembro ng Blacklist International. And alam natin, hindi mo pwedeng babaran yung mga sunog-sunog niya ni Heads eh. Oo. Lalo't true damage yan. So, wala nang sasakit sa true. Wala nang sasakit sa totoo ba? The truth hurts. Ayan na nga. At ang masama pa dyan ay kapag binabaran mo ay mas tumataas pa ang kanyang damage. Kaya naman hirap na hirap ang ating mga tanks mula sa Blacklist International na tumapat dito kay Heads na sinabi mo na rin, Wolf, around 90% kill participation in this 12-minute game. Hatred going para sa kanyang Winter Truncheon as the third item. Isa sa mga maagang pickup. And I think naintindihan niya na pwede kasi siyang i-dive ng dalawang heroes which is si Sensui at si Oheb. Parang tinitake advantage niya yung ganon, yung idea na pwede siyang i-dive tapos mag-Winter Truncheon siya to eventually bait out itong si Oheb. And looking at the items, no, as you said, the Winter's Truncheon, effective din kasi to pang buy time. Kahit pa sabihin natin 1.5 seconds lang yan, sometimes it's the big difference that you can make inside a team fight. Minsan isang skill pa yan, minsan isang banat pa yan. And for TNC Pro Team, holding the lead already. Do we see a big shift in power spike considering na may pera na nga si Oheb? I would say yes. Tama ka doon. Lalo na may wind of nature na siya. So tingin ko, to answer your question very quickly, yes, meron tayong shift in power spike. For sure, kahit lamang dito yung side ng TNC, masakit to yung DPS ng side ng Blacklist. So kailangan talagang huliin ng TNC Pro Team dito si Oheb. Yeah. But with the Purify at pati na rin yung nature ng isang Claude, parang napakahirap manghuli ng ganito eh. Yun nga eh. Tapos naka-Wind of Nature na rin si Nomad. So, lalong hihirap yung parte ng Blacklist International. Pero hindi pa imposible. Oo. Kasi isang setup lang na maganda, isang huli lang, Wow. maaaring mabalik na dito ng Blacklist International. Kimpoy, check naman siya ng bush dito. At least kahit papano alam nila kung saan manggagaling ang TNC. Iba-burst yata nila. Iba-burst nila, mamadaliin nila. Oheb ay nandito. Nabitawan na rin yung curtain call. Dikitan si Heads at saka si Ryzen. Itutuloy nila. 18k yung buhay ng Lord. Andun. Si May Ibet, nagamit na rin yung vengeance dito ni Edward. Hatred! Oy, hindi tumama doon yung pressure shot habang nailapag na internal card. Tutuloy ba sila dito? Mababa ang buhay ni Kimpoy. Same with Edward. Ang daming mga skills na nagamit pero walang mamamatay sa laban na ito. Nireset din lang ng Blacklist International. TNC now waiting for their ultimates. Si Heads na lamang ang may ulti pero mukhang hindi na reset ng fully on Lord. Nako, delikado ata sila dito. Naka-flow din doon sa may top lane. Sa likod, manggagaling ito si Sensui. Sabi ni Ryzen, huwag kang pupunta dyan. Sasalubungin na kagad kinaban si Heads. Gagamitin niya kanyang lost insanity. Ubus pa ang buhay dito. Kimpoy Bang! Hill! Si Yue makakapatay at Ryzen ang magwawagi sa Lord fight na yun. Oh wow, isang malaking statement mula kay Ryzen against the Lord Steel leader inside the league. And this is because lamang ng level din si Ryzen at maganda yung pagkakastan at pagkakababa doon ni Super Yoshi. Medyo sacrificial yung play na ginawa niya doon. Eventually napatumba niya yung nakawa nila yung retribution. And what happened was, si Super Yoshi din, bukod sa na-control niya ng kahit pa na ilang niya si Sensui, nahatak pa niya si Edward nang walang vengeance. So napakalaking bagay nun. And the fact na buhay din si Heads without popping his immortality, yun yung mga nagpasulit dito sa move na yung TNC. So kahit pa sabihin natin namatay doon si Super Yoshi, sulit na sulit yun para sa TNC. And this is already the second Lord of the game. Kaya ibig sabihin nito ay pwede nang mangbunggo ang Lord na to. And may malaking tsansa na kung umabot ito sa bot lane ay makakuha ng inhibitor turret ang TNC Pro Team. Pero nakikita na nating nakapwesto na doon si Oheb. Hindi nila hahayaang mangyari yon. Yeah, and nakikita natin parang may pagsalubong sila na gagawin. Pero hindi, aatras muna ang Blacklist International. Likod Sensui. Inaabangan din ng TNC kung kailan siya babangga. And Super Yoshi, Ryzen, tignan mo naman. Brusko. Oo, pinapalit nila yung gap dito at magiging successful yung pagbasag ng gitnang to.
And ang gusto ko dito yung positioning ni Ryzen. No? Tignan mo kung gaano siya Lalo, kaabante grabe. para lang bigyan ng spasyo ang kanyang team at mukhang makakaabot pa nga doon sa baba. And this time around, Super Yoshi! Tatlo yung nahuli dito. Nomad, free hit sa may bandang likuran. Pero si Oy makakuha ng isa dahil napag na-internal guard. Pero hindi sapat yung para makabawi dito. Ryzen! NC, kaya lang, mapapalalim ba? Nabangga pero makakataka si Ryzen. Doon sa plano ng Blacklist International, isa lang ang mamamatay sa naging team fight. At successful din ang depensa ng Blacklist doon by defending their inhibitor turret sa baba. Nakakagulat na hindi ko sure kung may flicker ba si Super Yoshi noong time na yun, pero parang hindi nga nagamit. Yeah. Which is weird kasi parang imagine kung nahatak niya yung dalawang heroes na yun outside ng range ng Torre, things will be different. So siguro hindi pa din yung ganun yung pangyayari. Unfortunately para sa side ng TNC, kahit ba second lord yun, wala sila makukuha inhibitor turrets. At we don't want that to happen. Papunta na tayo dito sa late game kung saan masakit yung Claude at saka itong Gord. Hindi na pwedeng basta-basta itangkin. At lalo na kapag nag-initiate kasi Super Yoshi at si Ryzen, merong pang punish doon si Juve. Oo, tsaka ito na yung parang nag-glow up na eh. Yung mga first year na payapayatot lang, tapos ngayon na fourth year na sila, talagang batak na kung sa batak. At Oheb in Yue ngayon, main damage dealers para sa Blacklist International. Ano bang tools ng TNC na panghuli dito? Obviously, Super Yoshi at Ryzen kailangan nila makahanap ng right target. Sino nga ba? Si Oheb at itong si Kimpoy. Kahit mapaplang yung mapaplang yung Purify, okay ng call yun para sa TNC Pro Team. Pero sayang yung pagkakataon na yun, pero kailangan mag-move on ng TNC. Kailangan nilang humanap ng way, makapitas man lang ng isa. And ready ang Blacklist International. Tingnan mo naman, napakatapa pero uhugutin. Ito si Sensui. Sakit! Ang sakit ng damage mula kay Nomad. Nagamit na rin yung curtain call ngayon. Atras muna ang kupunan ng CNC. Sasalubong ata ang Blacklist dito. Ayan o. Oo, tapos tignan mo yung positioning ng dalawa doon sa baba. Mukhang may binabalak ang TNC Pro Team na decisive maneuver. Malaorka ang galawan. Pero nagliliyab dahil Phoenix sila. Uy, Slow push lang, slow push. wait lang slow push doon. Pero nirarush ata. Nirarush ng Blacklist International. No, 40% ang buhay ng Lord. Pero reset ang itatawag dito ng Blacklist International. Hindi kasi nila alam kung nasan itong si Super Yoshi at si Nomad Hindi nga rin hinayaan ni Ryzen na mag-reset talaga fully. Still half Oh, HP no. at sasaluhin niya to. Alam ni Juve. Ang so-called na ambush mula kay Mr. Manjin. Yan, to credit lang si Mr. Manjin. Ang maganda dito para sa side ng TNC, pwede nilang control yung top with this. Yan si Nomad, na Super Yoshi. Pwede nga nilang gawin yung maneuver. Kaso, yung Lord, dun sila Delix. Oh no. Ayan na nga, heads! Ipo-burst ata nila dito Wala kagad Pirago Armor. Nagamit na yung Mystic Gush. Delikado ata sila and aabot ba yung Red 3? Ryzen! Ang makakakuha ng Red 3 na yon. Not this time. Sensui. Alis muna si Hens. Nakasalubong dito si Edward. Si Nomad mabubuhay ba? Andun si Edward. Gagamitin yung vengeance niya. Mapapatay ba si Nomad dito? Yes sir, double kill. Para kay Edward. Dalawa na lang Papasok sila. na sila dito, Super Yoshi. At maiipit. Mauubos ata ang TNC. Mystic Gush Flickers Wipeout para sa Blacklist International. Endable na ata ang call nila dito. Oo. Sensui tinangke ng Bagya ang Torre at mukhang itutuloy na nga nila to. Oh no, 13 seconds bago mabuhay itong si Ryzen. Kakayanin ba nila? May katapot pa silang kasama. At ang Game 1 ay mapupunta sa Blacklist. Napakalinis na team fighting ang pinakita ng Blacklist International. A clean wipeout to a victory in game number 1.